komunidad na ito. Ang kanilang galaw, limitado. Lalo na't nakakadena ito. Kada grupo ng mga unggoy may pinuno o alpha. Pero ang itinuturing na alpha sa barangay Binaritan, Morong Bataan, wala umanong tropa. At ang balita, agresibo ito. Ang ikinababahala nila, ang unggoy nakakawala. Halos 4 na buwan na raw nila itong pinoproblema. Ate, kagatin ka! Itong unggoy, kinain itong avocado natin. Diyan ka lang! Yung unggoy nandito! Nasa gate! Bukod sa nangunguha ng mga prutas, natuto na rin daw itong umatake sa mga aso at maging sa tao. Itong unggoy nangangaway! Hi sir, good morning. Doc Nielsen po. Kasama ang pamunuang barangay ng Binaritan, Morong Bataan at City Environment and Natural Resources Office o Senro Bagak. Susubukan naming ligtas na may alis ang unggoy na si Alpha. Hinahanap po namin kung saan po talaga siya nag-stay. Halos araw-araw po may report po kami dito sa unggoy. Nay, nabalitaan niyo ba yung unggoy na nakakawala dito? Napiperwisyo nga, pati ako napiperwisyo dito. Ay, ganun. Paano kayo piniperwisyo? Ito madalas awayin to. Inaaway. Talagang pinagkakagat yan. Paborito raw bisitahin ni Alpha ang mga nakakadenang unggoy. Ingo! Halos 1 taon ang alaga ng pamilya ni Nida si Ingo. May sugat nang ibigay sa amin niya. Kaya sa leeg nyo na kinabit yung tali. May pagkain dito na alam niyang easy food. Siguro kaya binibisita, babae kasi ito. Halos araw-araw nga, andi dito yun eh. Hindi natin in-encourage yung pag-alaga ng wildlife kasi malaki ang epekto nito sa mga unggoy. Pag lumalaki, hindi na nila na-handle dahil tumatapang. Tulad na lang ng hinahanap natin dito na unggoy. Maya-maya pa, nagpakita na ang unggoy na si Alpha. Nandito na raw yung unggoy. Tara, punta tayo. First time ko nakita yung monkey. Malaki siya. Mag-aspirate ako ng anesthetic na ilalagay natin doon sa tranquilizer natin. May lisensya ito, no? Andiyan pa? Kagad, bumaba na kayo dito. Diyan na, bumaba na yata dyan. Ang hirap niyan sundan. Alam niya yung baril. Na-recognize niya. Parang may experience na siya na nasaktan siya ng ganitong rifle. We lose sight of our target. Sa kulungan na ito, patibong daw para mahuli ang agresibo at nakakawalang unggoy na si Alpha. Subukan nilang i-trap yung unggoy na nakawala. So, ini-effort naman palang hulihin. Pagka na-attract yung nakawalang unggoy, pumasok dito, hihilahin nila yung tali. Dito rin nakakadena ang isa pang unggoy na si Asyang. Alaga rin ito ni Nida. Alam niyo po bang bawal mag-alaga ng mga ganyan? Ay, oo, alam ko naman. Kaya nga dito, nakaano na nga yan. Dalawa yan, nandoon yung isa. Kung kukunin niyo, ay, pabor sa akin. Ang pagtali nila hindi sa bewang, sa leeg, kadenang ginagamit, syempre. Nakakaawa tignan din, ano? Mahigpit na ipinagbabawal ang iligal na pag-aalaga ng buhay ilang ayon sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act o Republic Act 9147. Ang sinumang lalabag dito ay maaaring makulong at magbayad ng danyos. Yung ganyang body language, ano, pinapakita nilang ngipin nila, tapos, medyo yung lips nila nagre-retract.
Ibig sabihin, sila, kabado. Ang kadena halos bumaon na sa dugoang liig ng unggoy. We're gonna sedate it para less stressful sa kanya. Oh my gosh, look at that. Oh my gosh, oh my gosh. This is where we'll see how bad the injury is. Oh my gosh, look at that. Parang bumaon na yung mga kadena. Oh my God. Oh, pumasok na yung laman dun sa kadena. Loose naman siya. Kung mahigpit talaga to, dapat pati dito. Aabot sa 1 hanggang 2 pulgada ang sugat nito sa leeg. Kailangan natin itong tahiin dahil this will heal for a long time. Look at that, ang lalim. Ititrim ko yung mga edges ng sugat na necrotic or nabubulok. Okay, so yan, na-close na natin yung mga wounds niya. Yung mga tahi na ginawa ko, mga natutunaw yan. Tuturukan natin to ng antibiotics. And our final treatment is anti-maggot para hindi siya langawin. We may not be successful in trying to capture itong nakakawala ng unggoy, pero maghanap tayo ng ibang paraan para maprotektahan naman yung mga nagre-reklamong mga residente dito. May nakita kong stuff na laruan na snake, and usually in the wild, monkeys are afraid of snakes, particularly mga python. So tignan natin kung likas sa kanyang instincts ang matakot sa ahas. Susubukan nating ilapit ang laruan na ahas kay Ingo. It's effective, ha? Ayaw ka nang mag-desensitize siya dito. Pag nasanay siya, baka wala ng epekto to. Ito na yung magiging non-invasive o yung hindi mapanakit na paraan para maitaboy yung mga monkeys natin. So, dadali na natin to sa rescue center. Ang pamilya ni Nida, humayag na i-turn over ang mga alagang unggoy sa otoridad. Naalulungkot ako. Siyempre, matagal namin nakasama. Kaya nung makita pa niya yung sugat ng unggoy, lumayo na agad ako. Parang nasasaktan ako. Bibigyan na kita. Daw, magiging ayos ka. Para namin anak na ilaalaga. Pero willing naman din ang asawa ko na ibigay. Let's just hope na ma-rehabilitate. Makabuo siya ng troop niya, bagong pamilya. And ma-release siya ulit sa natural na tahanan nila. Whew. Karamihan pong hanap buhay ng mga kabarangay ko ay nasa farmers, mga magsasaka po, sa bundok po. Kaya nakakahuli po sila ng unggoy. Hindi naman po natin namomonitor na nakakapag-alaga sila. Kaya so lumalaki po ng ganong kalaki. Alam naman din po natin may batas para dyan. Kung gusto po namin mangyari dyan yung ma-turnover po sa kanila. Bago kami umalis, tinuruan din namin ang ilang miyembro ng barangay at senro kung paano nila ligtas na mahuhuli ang unggoy na si Alpha. Pag inaabot ng unggoy yung food, hindi niya maabot, so kailangan umakyat siya. Pag umakyat siya, makikita yung food, tatalon siya ngayon dito. Ang unggoy na sina Ingo at Asyang, dinala namin sa Accredited Rescue Center ng Senro Bagak, Bataan. Pareho silang female. After ng quarantine nila at pwede na silang mag-survive into wild, siguro i-re-release din namin with Senro office. Samantala, matapos ang 2 araw, ibinalita sa amin na natagpuan na si Alpha pero wala nang buhay ang unggoy. Wala naman siyang sugat no? Kaya nga, nilason yan. Nakita ito ng ilang residente na hindi na humihinga sa masukal na likod ng bahay.
agad din itong inilibing sa kanilang barangay. Sana this is the time that we coexist. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.